Guys, it's been a while. Hindi tayo nakapag create ng content. So, heto ulit tayo. So, sabi ko nga, nag-level up na tayo dun sa hollow blocks making. Sinama na rin natin yung mga simple projects like perimeter fencing katulad nung ginagawa namin ngayon. So, ito, yung aking kasamang si Master Bull. Master Bull, mag-hello ka naman sa mga fans natin. Ayan, si Master. So, ginagawa nga nyo, nag-aasintado ngayon yan ng perimeter fence. So, meron pa kaming isa. Ando naman sa parting harap, ano naman yun, septic tank yung ginagawa pa namin isa doon. As time moves during the pandemic, medyo, of course, napansin natin na tumaas din yung competition sa ating hollow blocks making. But of course, yun yung passion natin na business. Kaya kailangan maganap tayo ng way para at least manatiling buhay yung business natin. And one thing to do is to look for simple projects like perimeter fencing and of course yung septic tank making. So isa yan sa mga makapag bibigyan ng tulong sa inyo para at least maging matagumpay at mananatiling tuloy-tuloy ang inyong hollow blocks making. At least yan ang one way din para at least maging kumbaga ahead kayo sa inyong mga competitors. Sa hollow blocks making kasi hindi napaka delikado o napakabusisi ng pagpapatayo ng hollow blocks. Ang mahalaga lang is marunong kang gumamit ng tansi at ng level host at ng level bar of course para magawa mo to. So it's really one way of surviving my business in my experience kasi ito yung mga nakakatulong sa akin. You just have to make a little practice. Huwag kang mahihiyang kumbaga i-offer yung services mo kasi hindi naman talaga napakahirap. Ang mahalaga lang ay tulad ng dati, maghanap ka ng customer mo, pwede ka magsimula sa mga kamag-anak para at least tawag dito, mabuo mo yung confidence mo sa paggawa ng mga bagay na to. And from there, pag nabuo mo na yung confidence mo, unti-unti, dadami yung gagawin mo ay mga customer mo. And then, pwede ka na rin mag-venture sa mga paggawa ng septic tank. Ganyan. So, hanggang lumago. Okay, so, ito naman yung septic tank na project pa natin. Of course, ang gumagawa dyan yung ating master din dyan, yung kapatid kong si David. Yan. Ito siya sa baba. So, hindi talaga napakabusisi kasi ang maganda dito, nasa ilalim yung hollow blocks so kahit na hindi ganong tuwid na tuwid dyan, may tatago natin yan dahil natatakpan. Tol, kumuha ka naman dito para ma-acknowledge ka naman dito sa YouTube channel natin. Tol! Ayaw lumingon nangi-snap Ayan dyan, si Christian. Kaway ka dito. Ayan, si Christian, yung family friend natin. Silang dalawa yung gumagawa dito. Ayun. Shout out! Ayun, shout out. So, okay. So, yun yung good thing sa sinasabi kong project para at least maging upload pa rin yung business ninyo. Doing these simple things, makakatulong talaga yan sa pagsusurvive ng hollow blocks making ninyo. And like I've said, pwedeng maging training ground to para at least mag-level up palalo ang iyong pagiging mason. Kumbaga, later on, matututo ka na ng plastering, doing these things from asentada, then simpleng palitada, hanggang lumago ng lumago, mag-improve ka at lalo kang makahatak ng mga customers mo.
okay guys, so I hope nakapagbigay ako sa inyo ng maliit na encouragement, of course, sa pagpapatuloy na ating Alblocks making business. So this type of projects really will help your business ahead from your competitors. So isa po sa makakatulong sa inyo. Thank you very much guys for watching these videos. Sana patuloy po kayong manood ng ating mga videos. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless.